Alas 11 na ng gabi. Sa kahabaan ng Junipero Serra Boulevard, ang team Ride Along kasama pa rin si Officer Castillo. So responding to the call, 161. but it's just a little odd, but we'll go talk to this person and see what's going on with him or her, whatever it is. Agad kaming sinalubong ng Pinoy na ito na tumawag sa 911. All right, so what's going on? Oh, because that guy, I saw him. He was What the guy? He was the one who stole my computer, my notebook last year. Okay. Ang kanyang reklamo, ninakaw daw ang kanyang laptop. Ang suspect, kapwa Pinoy na dati niya raw kaibigan. He was a guest of your brother, so he used to stay with you? Sometimes. Okay. He just stay here. He sleep over here. Okay. And he's the only person. Like he sleeps in my room, and my computer is there. Mm-hmm. And then when he stole my computer, he's gone. Mm-hmm. And we never saw him. So you don't know if he stole you, you just assume because he left after your computer was stolen that he's the one that took it. Yes. Halos isang taon ang nakalipas nang mangyari ang pagnanakaw. How come you didn't report it for almost a year? Because I thought it's okay, because we've been looking for him actually. Now, where is he supposed to be at? This next house over? Yes. Headquarters 17 1029 informational pin check. May hinala si Officer Castillo na dating karelasyon ng biktima ang kanyang inarereklamo. At dahil hiwalay na sila, posibleng dahil sa galit ng biktima, kaya niya inarereklamong pagnanakaw ang suspect. How am I going to help you today is what I'm asking. Well, he stole my computer. You think he stole your computer? Yes. So you just want me to talk to him and see if he has it or if he's willing to bring it back? Is that what you want? To see what he says? Because if he denies it, there's nothing I can do. In return, because like I said, it's been over a year. Yeah, it's And chances are he probably doesn't have it anymore at this point. All I know is I report this guy because he stole my computer. Because you think he stole your computer. Yes. Sinubukan ni Officer Castillo puntahan ang tinutuloy ang bahay ng inarereklamo. 10-4. I'm gonna try to make contact at this residence. Negative, all eyes. Oh, there we go. Headquarters 17. There's no answer to my knocking. Do we have a phone number to call in? Trying to get a phone number to call inside. Maya-maya lang, lumabas ng isang lalaki, dala ang isang lagari. Sorry, I've been knocking, yeah. What are you here with the saw for? Oh, okay. To be fair, can you put the saw down? All right, no problem. What's your name, sir? Joe. Joe? You got ID on you? Yes, sir. Okay, have you ever been arrested before, Jose? 13 years, 14 13 years ago for what? Possession of what? gun. A gun? Oh man, that's all good. That's what 13. Okay. Which room do you live in? This one on No, the back. the back? Yeah. Who lives here? Oh, this is the garage. No, this is a garage. Does anybody live in the garage? No. No one lives in the garage? This one, yeah. Okay. Matapos makausap ni Officer Castillo ang tenant ng apartment, hinanapan niya ang narareklamong si Dennis. I'm looking for Dennis. Yeah, I gotta talk to him regarding something. Oh, it was your olive check. This is Okay. Sa loob ng apartment, nakausap ni Officer Castillo ang narareklamong binata. You Dennis? Okay, so you know the neighbor Perseus, right? I guess you're friends with the family or what?
Okay. Basically, he says that last time you were over there, all of a sudden a laptop computer went missing. Did you borrow it or something like that? Aminado naman si Dennis sa kanyang nagawang pagkakamali. Actually, that laptop, sir, I took it, you know. Okay, you took it. All right. What'd you do with it? I lose it. Somebody took it in the house. Okay, so you took it from him, and then somebody robbed your house or something? Yeah, somebody it's gone into my house in Vancouver. Nasolusyonan na daw niya ang problema at patuloy niyang binabayarang kinuhang laptop sa kapatid ng nagrereklamo. Okay. Then talk to his brother, Richard, to make a payment for that Okay. laptop. We have an agreement that my bike, so I give it to him, you know, for first payment. Okay. Then we agreed on like 20, you know, if I have some money spare, give it to him. Okay. He just said you took it, and then he hasn't seen you since. So I don't know about the bike or anything. He didn't say anything about that. Maybe Richard don't tell. What's that? Oh, maybe Richard didn't tell him. Were you giving the money to Richard, or were you giving the money to Perseus? Okay. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ni Officer Castillo na kapatid mismo ng nagrereklamo ang nanloloko. And maybe the brother didn't say anything about, because he says he gives like $20 every now and then. So the brother's pocketing the money. Yeah. So. All right. Is your brother Richard here? He's at work? Okay, I talked to Dennis. He said, yes, I did take your laptop. He goes, and then it was at my house when somebody broke into my house and took it from me. I spoke with Richard about it. I left my bicycle here as collateral, and then every now and then I give money to Richard to give to you. So I don't know if Richard's pocketing your money or whatnot. Did he leave a bicycle here? Yeah, I saw the bike. Okay. Yeah, but I didn't ask anything. Sounds like Richard's taking everything. Pinayuhan ni Officer Castillo ang biktimang Pinoy na kausapin ng kanyang kapatid na tumatanggap ng bayad sa ninakaw ng laptop. So I think you need to do is talk to Richard and see what's going on, because I think Richard's been maybe taking the money for him, thinking this guy's not going to show up. I'm kind of inclined to believe him, you know, that he make kind of some kind of amends. Okay. What I'll do is I'll tell him from now on, if he's got any money to give for that laptop, don't give it to Richard, to give it to you. Okay, and just assume that bike's yours now. Okay? Maging si Dennis, binalikan at pinangaralan din ni Officer Castillo. All right, Dennis. Okay, I talked to him. He knows the bike's there, but Richard never said anything to him about the bike. So I don't know what's going on. So I'm basically saying, if you're making, you know, you say you give him $20 every now and then, don't give any money to Richard, give it to Perseus. Okay? Dahil markado sa Daly City Police Department ang lugar na ito sa illegal na droga, nagsagawa muna ng body frisking si Pinoy Patrol Officer Castillo sa iba pang nakatira dito. Okay, you got nothing illegal on you, right? No guns, no weapons, no drugs? I'm clean. You're clean? All right, you don't mind if I check, right? Keep your hands up. Like I said, if they're all good, they're all good. Everybody's got a smartphone nowadays. California ID makes things a lot easier. All right, appreciate your cooperation. No problem. All right, good luck to you. Thank you. You think the brother's pocketing the money that this guy's given to him? This guy's probably smoking dope over there, dude. Looks like the RP, or reporting party, was being honest in that his laptop was taken, but apparently the side deal was worked out between the reporting party's brother and the guy who took the laptop. And it sounds like the reporting party's brother's been pocketing a little extra money and whatnot that was meant to go to Perseus, the reporting party. So there was nothing more I can do but document who they were and run it in our system so we have it on file. Sa kabundukan ng gitnang Luzon, matatagpuan ang mga katutubong Aita.
saan malaya nilang napapakinabangan ang lahat ng biyaya mula sa kalikasan. Ang hanap buhay namin, yung lahat ng prutas dito sa amin yan, tanim namin. Hindi naman ipagbabawal sa amin, tanim namin yan eh. Kami po ang may karapatan sa halaman namin. Marami kaming pananim dyan, na gabi, mangga, yung suwa, tapos yung avocado, saging, niyog. Marami kami talagang tanim dyan. Ito po, ang kadalasan namin dito, nag-iihaw ng kamuting kahoy. Kahit yung mga anak ko, kinakain nila po, niihaw ko yan. Tapos kapakain ko sa mga anak ko, kahit yung mga saging. Pag walang tinapay, ito ang kinakain namin sa saging, saba. Hindi lamang mga likas na yaman ang napapakinabangan ng mga katutubong Aita sa kabundukan. Batay sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Kinikilala rin sila bilang may-ari sa libo-libong ektarya ng lupain ito kung tawagin ay ancestral domain. Sa bisa ng Certificate of Ancestral Domain Title na ipinagkakaloob ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, formal na kinikilala ang karapatan ng mga katutubo sa loob ng ancestral domain. Ganun pa man, hindi ito maaaring ibenta, bilhin o kamkamin ng sinuman. Subalit sa kabila ng mga yamang taglay na ito ng mga katutubo, marami sa kanila ang umaalma hinggil sa nangyayaring traiduran sa loob ng kanilang teritoryo. Ang kanilang lupain, ibinebenta raw umano ng kapwa nila katutubo sa mga negosyanteng dayuhan. May pumasok po na investor, hindi nila pinatawag lahat ng katutubo. Binayaran po yung mga aming leader na hindi po nakarating sa amin po yung pera. Sila lang po yung naka-receive. Marami pong Koreanong pumapasok dito kasi nga yung isa sa amin mga katutubo, hindi ko na muna siya babanggitin ng pangalan. Siya po kasi yung contact person nila. Nakakarating po kasi ito ng Korea. Kung minsan nag-stay po siya doon good for 1 month. Ang pagkakaisa ng mga katutubong Aita sa loob ng kanilang teritoryo nagsimulang mabuwag na magkaroon na interes sa kanilang lupa ang mga dayuhan. Kapwa nila katutubo raw mismo ang sapilitang kumakamkam sa kanilang mga lupa para sa mga Koreano. Nagkaroon ng problema ngayon yung lupa nung pumasok na yung mga investor. Kasi yung mga ibang kapwa namin katutubo ay nagkaroon ng self-interest. Pati yung lupa namin, inaangkin na nila. Katulad yung lupain namin doon. Puwersahan pa kami yung pinaalis na tinakot ba. Pag hindi ninyo kanya, siyempre, hindi ninyo kanya binibigay ang mga lupain ninyo, sabi yung gano'n. Siyempre. Kapalit ng buhay, bro. Kaya naman mula sa kabundukan ng Mabalak at Pampanga, nakarating sa syudad ang mga katutubong Aita para idulog sa bitag ang kanilang problema. Alam ba rin ng CIP nangyayari na pasok ng mga Koreano pagkatas binibili ang mga lupain niya? Alam po, sir. Kaya merong NCIP kasi itong nanangalaga ng inyong mga karapatan bilang mga katutubo. Itong kalaban ninyo, hindi si Korean dayuhan. Si Korean dayuhan namimili ng lupa. Ang problema, itong mga Korean tusong, Korean katutubo ng kaparet nyo, sumapi na doon sa mga Koreang dayuhan. Totoo po yan, sir. Tinalikuran ng inyong karapatan, kapakanan at inyong kalagayan dahil lamang sa pera. Self-interest po yung ginagawa niya. Okay. You cannot take away the ancestral rights, which is what they call ancestral domain, because of these are the biggest people, whatever, with the land owns. They're part and parcel of it. Walang magsasalita sa inyo na papasok kami at manghihimaso kami. Sisilipiane, ba mamatag ka naman sa surveillance ka na. Ahalabin namin kung ano yung totoong pangyayari para makita namin katotohanan. May lanta dito para matigay ito si Korean Rocket. Okay?
agad nagtungo ang Bitag Next Generation sa Mabalacat, Pampanga para silipin ang kalagayan ng mga katutubong Aita sa loob ng kanilang ancestral domain. So ngayon kasalukuyan tayo papunta ng Pampanga. Naalamin natin yung kabuuang storya ng mga Aita dun sa Pampanga para malaman natin ano ba, saan ba nagka-problema sa ating mga pamalaan or sabihin na natin sa mga nagmi-middleman. Bago makapasok ang Bitag sa ancestral domain, kinailangan muna ng aming grupo na kumuha ng permit mula sa Clark Development Corporation o CDC dahil kami ay nasa loob ng Clark Special Economic Zone. Hindi naging madali ang aming pagpasok sa ancestral domain dahil malubak at masukal ang aming daanan. Sa loob ng kabundukan, nadaanan namin ang komunidad na ito na binubuo ng mahigit 50 pamilya ng mga katutubong Aita. Ang kanilang mga tirahan gawa mula sa kahoy at tagpi-tagpinyero. Sa patuloy na paglalakbay ng Bitag, mas naging makitid at masukal ang aming daanan sa loob ng ancestral domain. Subalit, hindi ito naging hadlang sa Bitag Investigative Team. Patuloy naming pinasok ang masukal na kagubatan makarating lang sa aming paroroonan. Makalipas ang halos isang oras, nakarating ang Bitag sa lugar na ito kung saan nakapanayam namin ang mga katutubong Aita. Isang tao lamang ang kanilang itinuturo na nasa likod ng ilegal na bentahan ng kanilang lupain. Ito ay ang kanilang Indigenous Peoples Mandatory Representative na nagngangalang Ruvilin Margarito. Batay sa Republic Act 8371 o IPRA, ang Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR ay ang boses ng mga katutubo sa lokal na pamahalaan upang matiyak na ang kanilang mga karapatan, kultura at kapakanan ay patuloy na naitataguyod at napoprotektahan. Subalit para sa mga katutubong Aita, hindi ito ang ginagawa ng kanilang IPMR na si Ruvilin. Sino tong Ruvilin na to? IPMR po siya tayo Mabalacat. Nagkaroon po ngayon ng election sa IPMR. Dito po sa may Marcos Village doon sa Cover Court. Pero alam ba ninyo sir kung anong nangyari? Walang election pero nagkaroon ng proclamation. Pinako si Jubitin, pero hindi elected na mga tao. Sino namili? Andyan yung NCIP, andyan yung mga opisyal ng bayan ng Mabalacat sir. So sila ang namili? Opo. Hindi yung mga tao? Hindi po sir. Nagkaroon po sir ng awayan. Nagbabagayan na sir kasi nga walang election pero nagkaroon ng proclamation. Nung araw ding yun, sinilip ng Bitag sa pamamagitan ng aming drone camera ang isa sa mga lupain na ibinenta raw ng kanilang IPMR na si Ruvilin sa mga Koreano. Yan po, nakikita niyo sa camera. Hindi sa kanila yung lupa. Sa mga sibal yan. Na yan, binenta nila sa Koreano na yan. Sila po nagbenta doon sa Koreano ng 2 milyon. Hindi sa kanila yung lupa. Sa ikalawang araw, bumalik ang Bitag sa Mabalacat, Pampanga at nakausap ang ibang grupo ng katutubong Aita na naninirahan at nagtatrabaho na sa syudad. Sa isang restaurant sa loob ng Clark Development Corporation, pinayagan kami na may-ari na may mga empleyadong katutubo na isagawa ang aming pagpupulong. Dito, isiniwalat nila sa amin na hindi lamang iisang tao ang katransaksyon ng mga Koreano. Ang talagang katransaksyon nila is si Roldan, si Pastor. Roldan Serrano. Sino katransaksyon ng pastor? Yung mga Koreano sir, bilang pastor kasi, suportado kasi yung church niya ng mga Koreano. Kaano-ano niya kasi may binabanggitin kayo nung nakaraan para umilin. Ang kapatid po sir. So, magkapatid. Kanino nyo nakuha yung impormasyon na nabayaran na itong umano'y Serrano doon sa binibentang lupa? Sa mga Serrano po. Serrano mismo? Oo.
Anong sinabi nitong Serrano? Anong sinabi ng Serrano, nandito na po yung investor natin. Siya mismo ang nagsabi. Oo po. Ang nabili ng investor, kaso mga 200 hectares. Binagyan yung katutubor doon, panay partial. Minsan 5,000, minsan 2,000. May nakuha ba kayo ni 5 sentimo dito sa nangyaring transaksyon? Wala, sir. Oh, lahat kayo? Wala. Okay. Para sa alam ninyo, ano ba ang dapat na proseso o sistema na dapat sundi? Dapat makapasok ang isang investor sa lupa. Dapat muna, yung katutubo nila, dapat i-meeting na muna sa mga katutubo. Parang consultation. Oo. Ang gusto nila po kasi itong katutubo na ito, sila mag-handle doon sa investor. Hindi nila papadaan sa CDC. Ang masakla pa rito, hindi na raw kinikilala ang kanilang karapatan sa kabundukan dahil karamihan sa kanila sa patag na raw naninirahan. Lahat naman po kami galing ng Patag eh. Galing po kami ng Marcos Village. Yun po talaga yung proper barangay namin. And then nagkaroon po ng Pinatubo eruption ngayon. So nag-declare yung MPC na nasa Iris area ang aming barangay. Nirelocate po kayo ngayon sa Kapatagan sa Madabdab Resettlement. Kahit sila, galing di sila ng resettlement. Punta po kaya ng Serrano, saan sila nakatira? Doon po sa Marcos Village, sir. Doon sa patag din. Opo, sa Patag din po, sir. So pare-parehas kayo na sa patag. Opo, Tapos set yung nagsasabi na wala na kayong karapatan, pero ako na nasa patag din, may karapatan ako. Parang ganun. Okay, sir. Oo, ganun po, sir. Anong itago ng NCIP? Yun nga po, sir. Kasi kayari, nagkakagulo na kayo, wala pa rin pangihimasok, nagdedepende lang itong NCIP. Tsaka, sir, Tayo sandao. Bumababa ba ang mga tao ng NCIP? ay hindi po sila nagpapaba ng takot at para i-identify yung mga tao. So bilang isang kasama dito sa indigenous people at katutubo, wala kayo nakitang ni minsan na presensya nitong NCIP? Wala, sir. Hindi sila nagtatrabaho ng maayos, sir. Dito sa Pampanga, sir. Hindi sila nagtatrabaho ng maayos. Ang gusto lang po namin, sir, gusto namin maging makatotohanan lang sila. Hindi sila magiging one-sided. Kailangan siya kahit na walang ibuga yung tao, basta may karapatan siyang hahabulin, bigyan naman nila ng painsin. Yun lang naman ang gusto namin, na magkaroon ng patas na laban. May pera ka, walang pera, basta yung karapatan nilang tumulong bilang mga taga-NCIP, ibigay nila yan sa mga katutubo. Matapos ang immersion na ginawa ng Bitag Investigative Team sa mga katutubo, nagtungo ang aming grupo sa National Commission on Indigenous Peoples Region 3 upang isangguni ang inaing ng mga katutubong Aita. Pagdating sa tanggapan ng NCIP Region 3, nakapanayam ng Bitag ang Acting Regional Director na si Attorney Roman Antonio. Mga boss, kaya ako lumapit sa inyo rito, isa sa mga dahilan. Paano na-i-elect yung IPMR? Pag pinili niyo ba, is it on the basis of electing them or appointing? Selection ang tawag. Selection. Selection, yes po. Opo. Sinunod ba natin to na talagang in-elect sila ng their kind? They collectively, when I say collectively, with the concurrence of the majority of those people within the community. Sino ba yung IPR niya ngayon? Rubilin sa city. Katutubo ba siya? Yes, sir. The whole community, we will have this community assembly for that purpose. Well, whole community, did somebody have this kind of votation na talagang nangyari, or it's witnessed by the LGU and witnessed by outsiders to preserve and BILG, witnessed by sir. you? It has to be witnessed by BILG. Yes, sir. We now question the qualification of the person who's now an IPMR ninyo because we heard a lot about things. He's now been traveling with jet setting, going to Yes, sir. sa South Korea. He needs to have a travel clearance. Yes, We sir. can check it out sa kanyang passport. Is he getting travel clearance? Kanina expenses ang bakit siya pumupunta ng Korea? Because Korea is basically as an interest dyan sa sinasabi natin Yes, sir. land na yan. And you know what? Investors. Why is he going sa Korea? Yeah. And at the same time, why is he accepting mga donations for his church?
ano naman yung nagiging papel ng IPMR when it comes to transactions such as selling a certain part of indigenous land? Actually, wala sana eh. Si IPMR representative lang sa legislative bodies. Kaya doon sa ang power niya sa Sangguniang Bayan, sa Sangguniang Panlalawigan, doon siya nagre-represent. Kanino accountable itong IPMR ninyo? Pag nakaupo na po sila, DILG. DILG. Pag kasi nakaupo na as local official, DILG na ang may jurisdiction sa lahat ng kanila, pati sa ako. Well, in that case, therefore, di toothless kayo dito. Kasi kung sakaling ang IPMR ay hinalal, wala dapat interference ng LGU. Dapat dito, sa inyo, independent kayo to preserve and protect the welfare and the rights of the, mga IPs. Pero pag once binigyan mo siya ng remuneration or compensation or a salary, he's no longer accountable sa inyo. Once you receive that salary, nakasulat ba rito? Is there anything nakasabi, IPMR, DILG should accept salary? Wala eh. Ito yung gusto kong mawala eh. Okay lang IPMR, pero they should not be a government official. Conflict of interest na yan eh. You're no longer interested in defending if you're an IPMR, you should be a true blue IPMR ka. Sa bang opisina mo? May opisina mo ito sarili? Or? Sa munisipyo. Ayun. Ako, dadiretsuhin ko na. Ako, I'm against dito also devolution. Yung giving more power sa LGU. Hanggat nakikita ko yung IPMR tumatanggap ng sahod, tumatanggap ng allowance, tumatanggap ng whatever it is, call it compensation or anything, hindi siya accountable sa inyo. He will always be accountable to the person who's paying him. Pwede ba ito i-amend, revisit ulit para mapalakas at wala nang interference sa DILG, magkaroon ng self-determination? Ang DILG, assistance na lang but no accountability. Ang accountability sa inyo. But DILG should keep its hands off kung sino nagkaroon ng nalo. Yes, and actually ngayong sa amin sa Office of NCIP, meron na talagang move to amend yung you do it fast kasi baka maubos na yung land dyan dahil pinamumugaran na kayo ng sindikato. Hindi talaga mapoprotektahan yung mga IPs natin. Kasi hanggat may kaguluhan, hanggat may kalituhan, magiging kawawa yung mga IPs na naiiwan. Merong iba dyan, maghahari-harian. Yes, kasi alagado sila na may nasa likod nila. Hindi kaya ganitong sitwasyon na sino bang nasa likod nila. In the situations, I will not fault you. Okay? But apparently, it seems to be na parang may sa itaas niyo pa eh. Sa laki po ng problema, maraming salamat kasama namin kayo. Tutulong. Lahat, pati yung bintahan, willing po kaming babak din sa inyo. Mag-immerse tayong lahat if only to get the pulse of ng ground. Kasi dapat kasi kami ang kasama na gumagawa niya. Magsasagawa na isang motu proprio investigation ang NCIP Region 3 sa reklamong ito na kinasasangkutan ng IPMR na si Rovelin. Bukod sa inirereklamong IPMR, ipapatawag din ng NCIP sa kanilang tanggapan ang lahat ng mga katutubo para kunan ng salaysay. Kasalukuyang nasa Davao si Rovelin, subalit nangako ito na magbibigay siya ng kanyang panig sa bitag. Samantala, sinubukan ng bitag na makapanayam si Mabalacat City Mayor Gerald Aquino na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government o DILG. Subalit tumanggi ang kanyang lokal na pamahalaan na magsalita tungkol sa issue. Kompleto na kami, sir. Ang nandito po, team ng Coast Guard,
BOC sir, si BPLD nandito na rin sir. Andito sir ang DA, NMIS and BFAR po. I'm looking all the agencies involved. Una, Department of Finance. Sa Bureau of Customs yan, sila rin ng Department of Finance. Yes sir. Kung ang Coast Guard ay involved, DOTR yan. Kung ang Department of Agriculture, NMIS, tsaka yung mga animal industry, whatever, DA yan. Kaya sa DILG, yan ang sinasabi DPLD, the licensing department. So, 4 na agency. Tama? Apo sir. Kasi binanggit mo yung Coast Guard, hindi ba? Apo sir. Ano naman gagawin ng Coast Guard? Wala naman tayo sa laot eh. Sir, bali ever since po, pag may operation po ang customs, kasi may nag-tie up po sila sa Task Force Aduana, sila po yung ginagamit namin na kasama sa operation. Kasi kulang po sa manpower ang customs. So pagdating po sa mga pagbabantay ng mga nahuhuli, sila po ang bahala sa pagbabantay, yung Task Force Aduana po ng Philippine Coast Guard. Sige. Tinanong ko lang naman din kung ano yung mga departments involved. So, 4 nga naman, pati DOTR kasama pala. So, anong plano ngayon? Magpa-planning na rin sir. Nag-create sir ng 2 team. Yung team sa Doña Imelda sir, tsaka ang team sa Tatalon po. Sige, just update me kasi kami naka-standby lang naman eh. So yung sa team nila, meron naman kami rito naka-standby sa Araneta, naka-standby din dito sa may Tatalon. Kung simultaneous yan, meron na nagbabantay sa Tatalon, may nagbabantay sa Araneta, dyan sa Imelda, para everything is documented. Okay sir, sige po. Alright, sige tayo. Thank you. Thank you sir. Pag natutulog ka, magugulat ka na lang sa labas ng kalabos. Sobrang malakas na amoy na masangsang. Parang amoy daga, masyado mabaho. Nang dahil lamang sa tulog mo na nabulabog ka dahil doon sa sinasabing pagbubulabog, pagbabagsak ng mga matitigas na frozen meat na yan, na-discover tuloy na wala palang silang permit. Nalalaman ng barangay, binisita, wala kaukulang permit. Umano, pagdating sa BPLO, wala rin kaukulang permit. Salamat lamang dahil sa nabulabog na tulog mo, na-discover ang maitim na lihim. Anong gusto namin? Sir, naka-stakeout kami sa pinaka-kanto lang sir, kung saan lumalabas yung mga truck. May 8 aluminum van sir, na puro white, na may NMIS sa gilid sir, na may nakalagay na Don Meat Shop. Apparently,
nakikita natin mukhang malaking kinakapitan ito. Judging from the sticker na nakita natin, na meron sila mga sticker ng, sinasabi ng Mason or Mason. Yes, sir. And then Eagle. Okay, ito yung mga pinangangalandakan nila. Tutukan lang yan, ilang pang truck na sa loob. Ang sa loob, sir, hindi namin nakikita, sir. Pero dito sa labas, may natira pong 3 pa. Kung yan 3 pa lang, sundan na yan kung saan pupunta yan. Kung maaari, buntutan niya. Ha? Yes, sir. May kutub lang ako na dadalhin niya sa mga palengke parang ibebenta. Buntutan niyo, huwag niyo bidiwan yan. At the same time, keep me posted, okay? Okay, sir. Noted. Kuya na, sundan natin. Saan dadalhin ni Tracy kayo? May have an NMIS permit but not on the trading, only for storage facility. And they may be using an MNIS sa mga truck and other locations, which we're not trying to question yung kanilang facility, cold storage, if they have that. The question is, ano bang laman ng yung mga karne na yan na pinangalandakan sa social media? Based dun sa alam natin declaration, hindi tumutugma dito sa tinitinda. Higher class ito eh. Mas prime to eh, compared dun sa declaration. Ang sa akin lang, can it be sold publicly on a public market? Accessible sa public without the clearance ng NMIS? Because ang NMIS, lito dyan. Supposed to be, hindi. Yes. I would presume that is a specialized import permit. Institutional kung tawagin. O for hotels, mga 5-star, for mga tops, mga Doon ba restaurants. nila dinideliver? No. Hindi. Palengke. Ito yung underground. Ito yung legal yung kanilang operations doon sa warehouse. Legal yung mga binibenta nila. Pero ang nakatago rito, yung mga hot meat or frozen meat na walang lisensya, hinahalo nila. Paano kung yung mga hot meat na yan, expired na yan sa tagal ng panahon, you're selling it publicly?
Bali dumating kami around 11 dito, sir. Nagulat kami na sobrang linis, sir, yung yung kalsada. Walang movement talaga lahat. Sarado? Sarado, sir. Patay ang ilaw. Oo, na-timbre yan sila, no? Yes, sir. Yun din, sir, yung ko po. Saan kaya nang gagaling ang timbre? Sa mga smugglers din. Yun nga, sir. Nakakagulat nga, sir. Sobrang linis. Sige, So, sir. move. Kasi wala kang maasahan dyan. Alas 11 na eh. Nasa office pa ako. Nag-aantay na ako. Okay? Okay, sir. Did you do a surveillance ng Friday, Saturday, Sunday, Monday? Yes, sir. Nilagay ko yung mga tao namin since yesterday to find out exactly what's going on. And you know exactly what happened? Malinis na, patay ang ilaw, walang activity sa gabi. Wala na tayong makikita ng mga illegal doon kasi nalinis na eh. Yes, sir. Actually, sir, ano nga po yung tao namin, day and night po, sir. Case build up po yun sa amin on our part, sir, para po to build up evidence against po yun sa dons. Ano pang hinahanap ninyo? Walang permit, walang agricultural permit, walang NMIS yan, wala lahat yan. Huwag niyong masyadong gawin sabihin na ginagawa niyo by the book because if you're doing it, you're building bureaucracy. Para wag matuloy and giving space and time to put their act together and clean up. Ganun nangyari, malinis na sila eh. I put the blame down on you guys. You know what? Bureau of Customs, we're not working for you. We don't work for you. We are working with you. Kaya ako nagagalit. Sa daming panahon, pinagbigyan natin sila. Thursday, Friday, tama. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. And now, wala pa rin. Yo, idokumento mo na lang. Dito kami nag-operate, binantayan namin ito, kaya namin na-realize na yung laman nito dinadala dito. Ito yung kuha ng gabi, ito yung kuha ng araw sa hunter. Yes. Na-establish yung pattern na pupunta rito, babalik rito. Upon checking, it turned out, yung may-ari sir ng baloy at yung may-ari nitong ROTC hunter, one and the same. So ma'am, ang instruction, i-operate muna ito bukas while ino-operate ito pag isusunod ito. Bukas din. Bukas din. Bukas din. Pero sir, na din si Deputy Com na kasama po yung BPL o Business Permit. Baka pwede makuha na lang ma'am yung number Yes, sir. para Sige, sir, makontak sir. namin. Opo. Nag-create sir ng dalawang team. Yung team sa Doña Imelda sir, tsaka ang team sa Tatalon po. Diba ma'am, kasi magtatagal tayo kung mag-aantay lang tayo na mag-aantay. Sino pa po ba yung inaantay natin? Yung NMIS sir. Nasaan po sila? Eh sabi, papunta ka na ba? Papunta pa rin daw po eh. Papunta pa lang po. Kasi ang gagawin natin, after nung serving ng ng letter of authority, kung wala kayong makikita violation, so kung mangyayari kasi mag-aaday tayo ng 15 days to submit ng documents. Kasi yun yung rule sa customs, meron silang 15 days. So ngayon kung sasabihin nyo naman may violation sa Food Safety Act, bitawan namin, kayo ang mag-lead. Put your camera on kasi naka-triangulate tayo eh. Babantay na kayo doon, wala nang panahon para mag-blend ka. Alam ko mag-strike na sila anywhere. Alright? That's it.
tayo ngayon doon sa may Imelda, which is sa may Araneta, kung saan nandun yung inareklamong warehouse na pinagkinalaan na nagsusupply ng mga hot meat. Which sabi nga ng Bureau of Customs, considered as technical smuggling. I hope na may aabutan tayo. Okay. Anong meron? Describe to me what's going on. Pagdating namin, sir, dito, nakapadlock po ang pintuan. Okay. Binuksan na namin, sir, yung gate. Binuksan ng taga-custom, sir. Ano meron? Pagpasok namin, sir, ang natitirang storage nila, sir, isa na lang. So, nawala na yung iba mga storage na dating parang dinismantle na. Opo, na-dismantle na, sir, yung dalawa. So, wala kayong activities na nakikita rin? Wala dito, sir. Mga freezer na lang po nandito na may frozen meat. Tsaka yung sobrang baho. Tingnan muna natin dito. Boss, kumusta? Kinunumot pa ako. Sir, positive. Problema nito, mayroon ba silang NMRS permit? Meron ba? May agricultural permit? Sir, yun sa mga karne po, kung katulad kanina, maglalabas daw po sila ng permit. Hindi, ngayon sabi ko, it cannot be permit. Dapat nakapaskil yan dito eh. Ayan, kapareho nito. Ito, kapareho nito, NCR. Pero yung mga truck nila, registered. Hindi naman ibibigay ninyo yan kung sa NMIS, NCR, boss. Please listen, huwag mo siyang bulungan. Binigay niyo yan because of cold storage facility, tama? Kung saan sila nag-cater, saan sila kumukuha sir ng mga frozen meat yan, di ba? So inspectionin na ng BPLO, pati kayo, yung pasilidad, tama? Yes, sir. Tama ba gumagamit kayo ng mga refrigerated truck? Opo. Hindi po siya ma-accredit pagka hindi po siya. Teka muna. Di ba dapat pag cold storage facilities, hindi dapat warehouse? Sir, meron din po kasing gumagamit na ganitong klase. Ganyan na ganyan ginagawa ng mga smugglers. Yes, sir. Sa ngayon po, hindi pa siya accredited. So therefore, hindi pa po siya accredited. So now, illegal to. Itong ano na to, wala siyang business permit. Alright, wala siyang business permit. Sanitary? Wala po. Agricultural permit? Wala sigurado. O kapag hinanapan mo kung saan ang source, wala rin. So ngayon, nasa NMIS ngayon. The ball is in your hand. Wala ba silang permit mapakita sa inyo? Dapat nag-ooperate sila. The presumption is that bibigyan mo na agad. Yes, sir. Ganito yun. Yung pagkakuha nila sa cold storage, like nung sinabi ko kami, ini-issue namin siya ng COMI, ng certificate of sir, ganito yung ini-issue namin ng permit. Once na bago ilabas sa cold storage. Nakakapagtataka, meron ito, pero ang sinasabi ng LGU, isasara namin yan, walang permitted. So kung sino man may-ari ng warehouse na to, violated the local law, number one. Number two, now, yung violation nila ngayon, gusto natin maintindihan kasi hinahabol mo ng customs, paano pumasok to? Anong entry? Nagbayad ba ng tamang buwis? Pag ginagawa na yan, ayoko naman sabihin technical smuggling, ninanakaawa natin ang gobyerno. Dinadaya natin yung taong bayan. Sigurado ba tayo sa meat na yan? Dumaan ba sa proper inspection? Fit for human consumption ba yan? O dumping ground lang tayo sa bansa na to? Pag kinuha mo ba ngayon yan, I will challenge you. Dalhin mo sa NMIS. Can you tell me exactly kung gaano katagal na yan? Or expired na ba yan? Kunya ba'y hindi na fit, dinadump na lang sa atin dito? Boss, Don. Liga na sandali. Ikaw ba'y may-ari? Yes, sir. Boss, halika, boss. Boss, may problema ka ngayon. Ano bang problema natin? Bakit ang dami mong mga truck pagkatapos hindi mo maintindihan? Saan ang gagaling yung mga source ng mga karne mo? Sino mga importer ng pinagkukunan mo?
meron po ako answer mga ito po mga permits po. Tapos hiningi ko na rin po yung mga papel nila galing customs po. Hindi po tayo nag-import. Anong ibig sabihin yan? Bakit meron kanyan? Ano to? Eagles po. So, miyembro ka, di ba? Opo. Ano tong sa kabila? At fellows po. So, miyembro ka? Opo. Sa itaas, mason? Mason po. Miyembro ka? Okay. So, yan ang sasalba sa'yo? Hindi po, hindi po. Yan ba'y kasama sa lisensya mo? Hindi po. Anong kailangan lisensya ang kinakailangan mo? Di ba NMIS? Opo, DA? NMIS business permit po. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Napapansin ko lahat ng truck mo, meron yan eh. Opo. Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Pakinggan mo lang daw si Sir Ben. Mr. Ray Padilla, kung nakikinig ka, makinig ka maayos, ha? Kung ayaw mo magsalita, sabihin mo kung bakit. Yung trabaho ninyo yan, kung nalusutan kayo, kayo nagbibigay ng permit, wala naman storage license sila. It's blowing into your face. I don't need to talk to you. I just want to document it. Yung estilo mo, hindi po buhay. Hulog na kayo sa pipa kayo. Maayos kayo. Maayos kayo. Maayos kayo. Bakla yung tomboy. Bading. Yung tomboy na bading. Naku, nakaisa ako. Sabi ko, off cam muna eh. Ako eh. Yung nakakam si Diyos. Pagdating din, nakatutok ako. Yung tomboy na yun, Doc, yung nagsabi sa amin, Doc, na tumaas yung boses. Ayaw niyo pa yung presensya namin dito gumanon lang siya. Makabawi man lang tayo. Minsan, kala mo, anghel din yung mga yan. Pero tapos na yung kwento nila. Kaya, pag-uwin natin. Ang sa atin naman, hindi natin pinoprotektahan yung sinumbong nila. Ganon. Pero hindi rin natin dinidiin. Nandito pa sa akin.
This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Magandang umaga mga boss, nagsisimula na tayo sa ating programa, itong Helpdesk Ipabitag Mo Special. So ngayon balikan natin muli ang ilan sa mga sumbong na inaksyonan ng ating programa, ang Helpdesk Ipabitag Mo. Ang ating programa ang kadalasan takbuhan ng mga biktima ng pananakit, panlilinlang at pananamantala. Lahat ng yan masusing inimbestigahan at inaksyonan dito sa Helpdesk Ipabitag Mo. Ako si Carl Next Generation Bitag, at itong Helpdesk Ipabitag Mo Special. Sa una nating segment na pag-uusapan ngayong araw, meron nasabi si Bitag na kung saan stop crying, di mo ko madadaan sa iyak, mangmang na pahinante, inabuso ninyo. Iba't ibang sumbong ang natatanggap ng Helpdesk Ipabitag Mo mula sa mga empleyado na nakakaranas ng pang-aabuso at hindi patas na pagtrato mula sa kanilang mga amo. Lalo na sa mga empleyadong may mababang antas ng edukasyon na sinasamantala ng kanilang mga employer. Tulad na lang ng pinagdaanan ni Ramil Pamplona na iniipit ang gamit at binibigyan ng mababang sahod ng kanyang amo. Investigasyon at aksyon sa sumbong na ito, panoorin. Hindi po nila binigay yung po yung 13 month ko po. Taka po yung inod po yun ng tindera, yung sahod ko po kasi utos po daw ng amo po. Ikaw ba'y may SSS? Wala po. May PhilHealth? Wala po. May pag-ibig? Wala po. Ikaw ba'y regular? Opo. So, kinuha mo siya as what? A helper po. Do you understand that it has an obligation likewise na susunod ka sa sinasabing patakaran ng gobyerno in terms of yung sinasabing minimum wage ng isang helper? Sinasabi niya, 700 lang nakukuha niya sa isang linggo. Ramil, sabihin mo naman yung totoo. Sabi ka ng totoo. Totoo po yun sinasabi Magsabi ko. ka ng totoo. Pera pa sa mga bali mo. Okay, sandali. Kaya nga nagbabali, kinakapos eh. Pag ang taong nagbabali, hirap yun, kinakapos eh, dahil kulang ang sweldo eh. Ikaw pa rin ang dahilan eh. Ang gamit niya, nandiyan to sa'yo? Sabi niya, ang utos po daw ng amo po na may pipirmahan po sila sa akin. Tapos hindi po nila ibibigay ang gamit ko pag hindi ko daw na po mapipirmahan. Okay, ano daw yung pinipipirmahan sa'yo pagkaalam mo? Sabi ni Carlene. Hindi ko po kasi mabasa, sir, Ay, kasi di mo grade 1 lang po Okay, kasi ako. Nakuha na po kahapon. Sino kumuha? Yung barangay po. Anong pakialam ng lintek na barangay? Hindi mo kasama rito. Ba't mo sinurrender? Dahil alam mo nakaabot na sa amin? Ano bang natapos mo? Grade 1 lang po ako. Marunong Hindi ka po ako napag-aral. So wag mong pinagloloko dahil mangmang. Hindi naman po, sir. I stop crying. Just do the right thing. Alam mo, Ann, binigyan kita ng pagkakataon, ano? Itago ang pagkakakilanlan mo. Kung todo, balot na balot ka na. Yes, po, sir. Eto, bukas na bukas ang kanya mukha. Hindi ba fair yun? Kung wala kang ginawang masama, hindi ka dapat nagtatago dyan. Umapit po ako sa Bitag, aming kumpanya na si dahil po ay
Hindi ko na po nagustuhan ng inatrato nila sa akin. Kahit ano-ano na po yung kaso na sinasampa nila sa akin. Pag nanakaw, nagbintangan po daw, binastos ko po daw sila. Hindi ko naman po nagawa kasi po grade 1 na po natapos ko. Pag-aaral po. Ganap buhay na po ako ng maayos. Ano-ano na po pinagbintay nila sa akin. Pinabarangay nila po ako. Pinagpipilitan po nila ako pipirmahin. At tinatakot pa nila po ako na ipapakulong po daw nila ako na wala naman po akong ginagawa ng masama. Umalis na po ako ng kusa dahil hindi ko na po kaya ang trato nila sa akin. Binold na po nila ang gamit ko. Mga damit ko, mga iba pang mga sangkapan, gamit sa bahay, inuhol po nila. Gusto ko lang po makuha yung gamit ko sa kumpanya na po yun. Sir Ben, Sir Car, Tulpo, sana po matulungan niyo po ako sa mga problema ko. Maraming salamat po. Okay, tatanong ko sa'yo, may katotohanan ba itong bintang sa'yo? Baka naman may katotohanan to, Ramil. Hindi po. Walang Hindi po totoo yung po yung binabintang nila po. Anong natapos mo? Ano bang natapos mo? Grade 1 lang po ako. Marunong Hindi ka po ako napag-aaral po kasi noon po kasi nagkasakit po yung tatay ko. Kaya ako na lang po naghanap buhay para sa pamilya ko. Puro sa mga pagbibintang na gano'n yan, sir. Gaano Hindi ka po. na katagal nagtatrabaho bilang isang pahinante? 6 years na po ako nagtatrabaho po sa kanila, sir. Okay, nabubuhay mo pamilya mo dyan? O ito'y magulang mo? May asawa ka na ba? Wala po. Pero binubuhay mo magulang mo? Opo, ngayon po na hindi na po ako nakapagpadala po kasi kulang po yung sahod sa araw-araw po. Kasi po, baba po kasi pala na magpapasahod at po wala po siya sa minimum po. Tapos kinakaltasan po nila ako sa lahat. Kinaltasan nila ako ng pagpasok ko gano'n. Nakaltasan po nila ako. Stay in ka ba? Opo, sir. Libre pagkain? Hindi po. Sa iyong pagkain? Opo. Kaya po, sir, Magkano nakukuha mo? Araw-araw, magkano sahod mo? matitira na lang po sa sahod ko. Nasa 700 na lang po matitira po sa, Magkano ba ang sahod sa isang mo? linggo po. Sa isang buwan, magkano ang sahod mo? Hindi ko po makukommute, sir. Bakit? Kasi 380 lang po yung isang araw ko sa loob ng isang linggo. 2,280 lang po eh. Ikaw ba'y regular? Opo. Regular kang pumapasok? Opo. Ikaw ba'y may SSS? Wala po. May PhilHealth? Wala po. May pag-ibig? Wala po. Okay. So ang gusto mo lamang ay makuha ang gamit mo? Opo. May natitira ba bang sweldo? Wala na po. Bakit wala na? Kasi po, Nautang mo na? hindi po nila binigay yung po yung 13 month ko po. Taka po yung inod po yun ng tindera, yung sahod ko po. Kasi utos po daw ng amo po. Sino ba nagpapasahod sa'yo? Yung amo po. Sino nagbibigay ng sweldo mo? Yung kahira po nila po. Yung tindera po. Paano mo nakukuha ang sahod mo? Cash o cheque? Ano? Binibilang lang sa'yo? Ano lang po, wala po silang inaabot sa akin na katunayan ito, may pipirmahan kayo, Abot lang sa'yo ang sahod. pera? Wala po. Basta't abot lang sahod sa'yo? Opo. Kada linggo, magkano nakukuha mo? 700 na lang po makukuha ko po. 700 sa isang linggo. Opo. So sa isang linggo, 700 sa isang buwan, parang 2,001 ang nakukuha mo. Yan ang sahod mo. Dito tayo ngayon sa narareklamong amo, si Ann. Ann, empleyado mo ba itong si Ramil? Dating empleyado. Dating empleyado. So, inaamin mo siya dating empleyado sa loob ng ating 6 na taon? No po. Ang aking pong negosyo Okay. ay 2 taon po, January 12. Siya ba'y 6 na taon ka ba nagtatrabaho, Ramil? Opo, sir. Saan ka nagtatrabaho? Sa kanila po. Sabi niya, 2 taon ka lang daw nagtatrabaho. Hindi po totoo yan po, sir. May katunayan po ako na testigo na katunayan na pumasok po ako na lang 6 years po. Anong taon ka pumasok sa kanila? 2019 po. 2019. October 10 po. October 10, 2019. Ann, bakit parang sinasabi niya, tandang-tandaan niya ang panahon, October 10, 2019, tapos ikaw sinasabi mo 2 taon? Sir, kasalukuyan po. Parehas po kaming empleyado, kahera ko. Kahera daw siya. Totoo ba? Hindi po. Amo po yan. Hindi po totoo yung sinasabi niya po. So hindi rin ka... po ako- Alam mo, Ann, binigyan kita ng pagkakataon, itago ang pagkakakilanlan mo, kung todo balot na balot ka na. Yes po, sir. Eto, bukas na bukas ang kanya mukha. Hindi ba fair yun? I want you to tell me the truth Yes and po. stop giving me all the runarounds. Yes po, You sir. hear me? Dati po nga akong amo. Okay, okay. Magkano- Okay, sige. Amo ka niya. Dati po. Paano ka naging amo?
Sa business ko pong sarili na Anong po. business mo sarili? Hardware po. Hardware. Yes Sarado namang hardware mo? Hindi pa po. Bukas pa? Opo, sir. Alright. So, kinuha mo siya as what? Helping hand lang? A helper po. A helper. Yes. Do you understand the meaning of helper? Yes po, sir. Do you understand that it has an obligation likewise na susunod ka sa sinasabing patakaran ng gobyerno in terms of yung sinasabing minimum wage Yes po. ng isang helper? But you didn't do that. Kung naging helper man siya 2 taon or whatever, binigyan mo ba siya ng mandatory SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Wala po, sir. Kasi hinihingian ko po siya ng NBI clearance. Hindi po siya napepresent. Well, that's not good enough. It is your obligation, kahit na wala pa siyang clearance ng NBI, to pay him what's due him and do not stall. Huwag mong gagawing dahilan na hinihingan mo siya ng NBI. Alam mo na grade 1 lang siya. Ikaw, may tinapos ka? Yes po. Ano tinapos mo? College po, nursing. College scholar ka. Do you understand the disparity that you are intellectual, you're more up there, and this one is basically innocent, ang kung tawagin ay mangmang, grade 1 lang? Do you understand the disparity? Yes po. Pero sir, Well, para sa akin lang. That's the reason why nagrereklamo siya rito. I'm giving you the fair and square. sir, bigyan niyo po ako ng chance. Kasi po, hindi po totoo yung mga sinasabi niyang minura siya. Actually, kami po No, wow. I'm only saying kung totoo bang amo ka niya. Sabi Yes mo po. yes. Okay, then yes. Wala pa tayo sa minura. So doon pa lang tayo sa pagiging amo mo. Do not change the subject and do not test me. Sorry, sir. So paano to? Bakit ang sweldo niya ay 700 lang daw natatanggap niya kada linggo? Sir, stay in po siya. So, kung stay in siya, does it mean stay in is stay in, di kasama? Bakit sinisingil ba siya ng board and lodging? Pinakakain mo ba siya? No po. Okay, so why are you paying him only 700 a week? Parang lumalabas in 700 a week times 4, that's about 2,001. Kahit na gawin mo may kasambahay lo tayo. Alam sa Senado yan, si Jinggoy. Kasambahay lo, kung magkano ang sweldo ng kasambahay. Hindi na kasambahay to eh. Helper to. So, bigay mo sa kanyang minimum. Kung wala kang ginawang masama, hindi ka dapat nagtatago dyan. Pero hindi ka papabayaan na kita. Ngayon, tatanungin kita ngayon, Ramil. Ano pang gusto mong ipaabot sa akin? Anong gusto mong kunin? Ano po sir, kailangan po makuha po yung Gamit mo? hirapan ko po sa 6 na taon para po. Okay, ganito lang. Okay, sige. Una, ang gamit niya, nandiyan pa sa'yo? Nakuha na po kahapon. Sino kumuha? Yung barangay po. Anong pakialam ng lintek na barangay? Hindi naman kasama rito. Ba't mo sinurrender? Dahil alam mo nakaabot na sa amin? No po. Sandali lang ha. Okay, sa linyang telepono si Roberto Guevara, Barangay Palatiw, Pasig. Magandang umaga sa iyo, Cap Guevara. Hello, good morning po. Ano daw to sinurrender daw sa iyo mga gamit nitong nagre-reklamong pobreng, sabihin pobre ha, dahil mangmang sa tawag ng iba, grade 1 lang tinapos, pinapasahod lang ng 700 a week. Siya yung tatrabaho dito sa nare-reklamo na alias An. Ano bang naging istorya rito? Bakit napunta ng gamit sa inyo? Nablatter niya po yung insidente na yun nga, may pinapipirmahan sa kanya na wala na siya makukuha sa kumpanya, minumura siya, tapos yung mga gamit niya, gusto niya makuha. Pero that was 7:30 ng gabi. Siya rin naman po ang nagsabi raw sa aking desk officer, napakatulog na raw yung kanyang amo. So anong nangyari nung nagreklamo po siya? May hakbang po ba kayong ginawa? Sabi po ng desk officer ko, pumunta siya ng umaga para po maproseso yung papeles niya Okay. para po mapapuntahan natin yung kanyang kino-complain. Okay. Na address. Kinabukasan po, hindi naman po siya pumasyal sa barangay hall. Bakit yung inarereklamo? Hindi niyo ba naimbitahan? Pag-file po kasi ng formal complaint, sa lupo na po yun, sa lupo natin. Yung pong katarungan pambarangay. Para formal po magreklamo, doon po siya gagawa ng salaysay. Tapos po, bibigyan po natin ng imbitasyon yung kanyang inireklamo. Maganda po ang paliwanag niyo yung proseso. Marami po akong kilala ng mga barangay ang gagaling magpaliwanag ng proseso, pero hindi yung importanteng alam gaano kalalim, gaano kalawak ang alam mo sa proseso. Ang sa akin, anong magagawa mo sa lalim at lawak ng iyong kaalaman sa proseso? Anong ginawa mo? Pinatawag mo ba yung may-ari? Yung amo? Ganito po, commute gabi na po, so pinabalik po siya ng umaga. Sinong siya? Kasi po, yung pong si Mr. Pamplona. Okay, bakit si Boss, did you ever try to visit or at least send some kind of a note doon sa inarereklamong amo? Did you ever do that? Kung talagang trabaho po, seeking justice para in search for truth, you have to have it both ways. Inimbitahan niyo ba itong alias An? Ganito po yung... Sir, sasagutin niyo lang naman po ako kung inimbitahan niyo, opo o hindi. Nagpapaliwanag na po kayo eh. A very simple question, sir. Sandali lang. Simple, answerable by yes or no. Do not explain because I don't say explain. According po doon sa ating desk officer, hindi po pinuntahan. Kasi po sabi po ni
Sir Pamplona, baka tulog na raw po. Hindi naman, the next day. Meron pa man the next day. 20 December pa po yan eh. Apo, Did anyone, kung sino man dyan sa barangay, kumatok doon sa bahay ng inarereklamo para imbitahan siya sa sinasabing reklamo? Yun pong trabaho ninyo sa barangay, hindi ba? Opo, okay. At least man lang, nagpadala man lang kayo ng marginalized note. Ma'am, narereklamo po kayo, ito po ang aming tanggapan, pwede ba, makausap namin kayo. Parang ganun, hindi po ninyong ginawa? Yung pong desk officer po namin, siya po yung Okay, ganito Kap, Kap, ikaw yung ama ng barangay, pag gumawa ng kapalpakan sa desk officer, reflective sa iyo, command responsibility. Yes po. Ang tanong, so anong ginawa mo? Sinasabi mo ayon sa desk officer, in other words, hindi nakaabot sa iyo. Apo, kasi po... Okay, hindi nakaabot sa iyo. So kailan nakaabot sa iyo to? Yung kahapon lang po. So kahapon lang, kailan nangyari yung insidente? That was December nga po. Okay, so ano na tayo ngayon, Kap? Matatapos ng buwan. Ngayon pa lang nilalaman dahil nagpabitag na. And so pumunta itong nagrereklamo, nung malaman nagpabitag na itong nagrereklamo, binigay sa inyong gamit itong pobreng nagrereklamo na pinagsamantalahan sa kanyang sweldo. Umano? Sir, hindi rin po sa amin nagdiretso ng punta sa police po, headquarters. Sa amin. Kap. Ayaw kitang turuan ng proseso kung paano magtrabaho ang isang barangay captain dahil hinalal ka. Ang sa akin lamang, gusto kong sabihin sa iyo, wala po kayong ginawa eh. Apo, sir. Sinasayang mong panahon dito eh. Trabaho mo yan eh. Anong ginawa mo kahapon at bakit napunta ang gamit ng pobreng itong si Ramil? Ngayon po, sinamahan po natin yung police natin. Sinamahan ninyo ang pulis. Bakit dumating ang pulis diyan? Barangay yan eh. Hindi, sir, kasi nga po, ganito po yung istorya. Alam ko, Kap, wala kang alam, kahapon mo lang nalaman, ako alam na namin kailang araw na. So okay, wag mo na akong turuan dahil 24 years na po ako gumagawa ng ganito, Kap. Sir, kaya nga po kasama po yung police. Bakit sinama ang pulis? Dahil? Kasi po, hindi mo tinatawag yung amo. Kap, dapat pinatawag mo muna yung amo. Di ba? Para i-verify kung totoong pangyayari. Yun ang gusto ko. Ang proseso lang ba, Kap? Huwag kang pupunta ng pulis dahil wala namang physical injury dito, wala. Pang barangay pa to eh. Sir, hindi po kami nagpunta ng police, sir, din. O sino nagpatawag ng pulis? Si Pamplona po ang nagpunta ng PCPC. Alright, bakit siya pumunta ng pulis? Dahil hindi niya makuha ang gamit niya, tama? Bakit ka pumunta sa pulis? Tapos po sila sa Okay, Kap. Yes, Kahapon sir. mo lang nalaman, hindi na siguro kita kausapin. Wala ka man ang nagawa, Kap eh. Sayang naman, mapapahiya ka sa ako yung nagpapasalamat sa iyo, pero ganito lang wala ka palang alam at hindi mo alam, hindi mo inimbita, sa susunod gawin mo ang trabaho mong tama. Okay? Yes, sir. Okay, sige, I'll let you go. Sige, larga. Ikaw, makinig ka sa akin pati yung barangay. Bakit nasa siyo ang gamit nito? Ba't hindi mo nare-release? Sir, ang tagal ko na pong nag-message po sa ate niya, si Regine Pamplona. Pinapakuha ko po yung mga gamit niya. Kailan mo sinabing message siya? December 23 po. December 23. 2024. Kailan opo. to? December 23. Magandang umaga, Regine. Sino to? Regine Pamplona po, ate po ni Ramil. Ito, maganda. Kanino to? December 23. Yung message na to ay sa kapatid ni Ramil. Ngayon, kailan siya umalis? December 7 po. December 7. Opo. So, nung December 7, umalis ka na doon. Ba't ka umalis? Hindi mo na makayanan pagmumura sa'yo? Hindi ko na po kaya ang ginagawa nila sa akin, sir. Sino sila? Yung amo po. At Amo mo po siya? yung tundera po. Ito, amo mo to, hindi ba? Opo. Tsaka yung tendera. Opo. Kailan mo hiniling yung gamit mong kunin? December 9 po. December 9, pag-alis mo. Pumunta po ako doon, sir. Kukunin ko po yung gamit ko. Okay. Nung umaga pa lang po, nag-ano na po ko sa kanila, nasabi ko kukunin ko po yung gamit ko. Pumunta ka mismo sa bahay? Sa hardware po, kasi nasa hardware po yung mga gamit ko po. Nandoon daw ka. Pumunta ka. Sino nakausap mo sa hardware? Carlene po. Si Carlene. Ano sinabi ni Carlene sa'yo nang kinukuha mo? Sabi niya, ang utos po daw ng amo po na may pipirmahan po sila sa akin, tapos hindi po nila ibibigay ang gamit ko pag hindi ko daw na po mapipirmahan. Okay. Ano daw yung pinipipirmahan sa'yo pagkaalam mo? Sabi ni Carlene. Hindi ko po kasi mabasa, sir, kasi grade 1 na po kasi ako. Carly, okay, ikaw. Ann, ano yung gusto mong papipirmahan ito na hindi naman marunong magbasa? Sir, sinend ko rin po. Hindi, ano nga pinapipirmahan mo sa kanya? Yung kusan loob po siyang umalis. Tapos po, kung ano man po mangyari sa kanya, wala po kami pananagutan. Kasi sir, manginginom po siya.
Tapos po, clearance din po yun na hindi niya na po babayaran yung utang niyang 1,300 something. Siya pa po. nagkautang ngayon? Yes po. Paano siya nagkautang sa'yo? Kulang-kulang ang sweldo niya. Sir, Wala ka sa minimum. 700 Yes, lang a week. Entonces, kung 700 a week, i-divide mo yan. 700 i-divide mo i-divide mo nga sa 5 days or 6 days. 116. Alam mo ba, kaya yan ang sinasabi niya. Sir, 380 po. 380 nga. 380 nga. O bakit 700 nakukuha niya? Kasi sinasabi niya, 700 lang nakukuha niya sa isang linggo. Ramil, sabihin mo naman yung totoo. Sabi ka ng totoo. Totoo po yung sinasabi Magsabi ko. ka ng totoo. Totoo po yung Magsabi sinasabi ka ko. ng Hindi po totoo. ako nagsisinungaling. Magkano natatanggap mo kada linggo, Ramil? Pera pa sa mga bali mo. Okay, sandali. Kaya nga nagbabali, kinakapos eh. Pero sir, So, maliwas sandali. Pag ang taong nagbabali, hirap yun, kinakapos eh, dahil kulang ang sweldo eh. Ikaw pa rin ang dahilan eh. Kaya nga po sa in return, binibigay ko naman po yun. Teka muna. Ito nga ang problema eh. Sabi niya, 700 a week lang ang tinatanggap niya. Entonces, 116 pesos a day. Ang minimum wage natin dito sa Metro Manila, hindi ganyan. I agree po, sir. So, you agree. So, kung titingnan mo, kung minimum wage man yan sa 500 pesos, wala pa siyang SSS, but may deduction ba siya? Mabuti sana kung may mandatory pa siya. Or 645 ang bagong minimum wage natin. I-multiply mo by 7, by 6 sa 6 na araw. Sige, multiply it para makikita mo. Yan dapat sinusunod mo. Times 6 days. Monday to Saturday. Then 4,500. Dapat, kung titingnan mo. Sa 4,500 na divide times 4 mo yan. Magkano? Kasi hindi ka nagbabawas. Dapat full ang nakukuha niya. Wala kang mandatory. Wala kang SSS. At may contribution ka sana. Wala ka namang inaambag. Di dapat full yung kanyang sweldo. Pero paglabag pa rin yun. Pero para sa akin, naglabag ka na sa mandatories mo, nilabag mo pa yung another minimum wage, narereklamo ka, sasabihin mo, hindi mo man siya empleyado, pero 2 years lang, sabi niya, 6 years na nagtatrabaho, alin ba talaga? So tanong ko, mababayaran mo ba siya ng tamang pasahod? At ang utang mo sa kanya, bayaran mo. Sige. Bayaran mo ng tama. Kasi ako witness dito, wag mo akong susubukan. Pag sinubukan mo akong malilintikan ka, nangigigilaw sa galit. So wag mong pinagloloko dahil mangmang. Hindi naman po, sir. Stop crying. Just do the right thing. Alam mo naman na hindi tama ginagawa mo. I'm not gonna put this on the air anymore, but I don't like this whole thing repeated again. Kung may mga tao kang kukunin ulit, treat them fairly, treat them nicely. Sa linya ng telepono, si Police Captain Richard Tomas. Nakikinig siya, Acting Commander in Substation 6. Magandang umaga, Captain Richard Tomas. Sir, ano po bang nangyari dito? Humingi po ng assistant sa ating himpilan po. Okay, para makuha ang gamit. Yes po, regarding po sa gamit na Alright. Sabi ko, pinalang ko po muna yung kwento. Okay. Kaya sabi ko, bukas po, baka pwedeng magkita na lang tayo sa barangay para makausap ko rin mismo yung nagpapa-assist po, sir. Sir, ako naman ay natutuwa ako sa ginawa niyo. I don't find any fault with you, sir. Ako'y nagpapasalamat at kahit na paano, ikaw naman ay tumugon sa assistance na hiningi. Kung sino man humingi ng assistance sa'yo, whether yung nagrereklamo o inarereklamo, I find that wala po kayong ginawang kasalanan, sir. Ako po'y sumasaludo sa inyo. Thank you, sir, Captain Tomas. Yes, sir. Yes, sir. Kahapon mo lang nakuha. Opo. Nakahapon lang nakuha dahil nagkaalaman na pumunta na rito. And the next time, I'm gonna give you something na I'm not gonna let you go without telling you this. Just do the right thing. In the meantime, magkano pa ang makukuha niyang sweldo na pananamantalaan ninyo sa inyong hardware na hindi niyo binabayaran ng tamang sweldo? Kasi kung hindi, ako magbabayad sa akin, sisingilin kita. Kung ano pong ano niya. Well, magkano ang kulang niya sa'yo? Laki po, sir. Gaano kalaki yung laki? Hindi ko po alam, sir, Hindi mo kung alam. magkano kasi po, hindi po ako marunong mag-compute, sir. Mag-usap na lang tayo sa baba kasi kung hindi mo siya kayang bayaran, ako magbabayad sa kanya, Sir. sisingilin kita. Kaya ko naman. Work with us, do something with this. Okay? Yes. And I will keep your right space, your identity hidden for the sake of this poor guy. You hear me? Yes, sir. Good. Usap na lang tayo sa baba, ayusin lang natin to. Ito po, nag-iisang pampasang sumbungan, mga totoong tao, totoong pangyayari, totoong hamon, totoong sitwasyon. Di po kami gagawa-gawa ng kwento. Action ba mo? Hindi. Ginagawa lang po namin. Tatak po yan ang Bitag. Ako po si Ben. Mas kilala po sa pangalan Bitag. Si Ben Bitag Tulfo. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ito po yung hashtag, ipapitag mo.
Sir Ben, Sir Carl, Tolfo, maraming salamat po. Nabawi ko na po ang gamit ko sa dati kong kumpanya na tinatarbuhan ko. Maraming salamat po at sana marami po kayong matutulungan na katulad ko. Mabuhay po kayo. Kung kayo ang nakakaranas ng maling pagtrato mula sa iyong amo, huwag mag-atubiling lumapit sa helpdesk ipawitag mo upang maimbestigahan ang inyong sumbong at agad maaksyonan ito. Magbabalik ang helpdesk ipawitag mo special. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayon sa susunod na segment na pag-uusapan natin, meron isang nagpakilalang LTO employee na umano'y nagpakain ng packaging tape sa isang bata sa Iloilo. Galit ang helpdesk ibabitag mo sa mga taong gumagawa ng pananakit sa sino mang bata na walang kalaban-laban. Tandaan na ang mga bata ay protektado ng Estado. Gaya na lang ng sinapit ng kapatid ni Christine na 6 na taong gulang dahil lang sa pagdodrawing sa pader, binatukan, nginudngod at pinakain ng packaging tape ang kanyang kapatid. Ang investigasyon at aksyon ng helpdesk ipawitag mo sa sumbong na ito. Panoorin. Nakikita ko ma'am dito na parang itong tao na to sinasaktan yung bata tapos may hawak-hawak pa atang scotch tape or packing tape. Pinakain po sa kanya yung packing tape. So dumating itong naka-baseball cap, naka-t-shirt ng itim. Ano to? Dating police, retired? Oo, sir. Ngayon nagtatrabaho sa LTO. Yes, sir. Anybody na gagawa nito sa isang bata at magagalit kay anak natin kay hindi, I abhor, I condemn the action of itong tao ninyo rito. Instead of reassigning, sir, parang pinull out nyo lang, tinago rin yun. Gusto nyo bang lumipad ako riyan? Do you want me to fly there and make the investigation myself? Ma'am Christine, balikan muna natin siguro yung nangyari kung saan doon po sa inyong reklamo. Tauhan daw ng LTO or retired police na nanakit daw sa iyong kapatid. Bali, October 13, sir. Pulis yung kapatid ko. So yung video po na ito, dyan po sa may mismong bahay ninyo, banda? Opo. Okay, so dapat kukunin siya ng asawa mo, tama ba? So nag-aantay lang yung bata kaya siya nandun sa labas. May nakikita ko ma'am dito na parang itong tao na to sinasaktan yung bata tapos may hawak-hawak pa atang scotch tape or packing tape. Ano bang ginagawa po sa kanya yung packing tape. Kita ko po yung kapatid ko umiiyak. Sabi, tinanong ko po siya bakit po siya umiiyak. Sinabi niya po sinaktan daw po siya ni Dino. Bakit naman ginawa ng pulis? Nakikita na sa video, no? May hawak siya ng masking tape. Pero parang may sinasapak siya, yan. Sampal niya po yan. Ang kapatid mo ba ay nakaupo lang sa silya? Yes, sir.
So dumating itong naka-baseball cap, naka-t-shirt ng itim. Ano to? Dating police, retired? Oo, sir. Ngayon nagtatrabaho sa LTO. Yes, sir. Wala bang umawat dito? Wala, sir, kasi natatakot rin yung mga estudyanteng pulis. Dahil lamang nagdo-drawing gamit yung chalk sa pader, nakikita naman natin, nagalit yung police. Bahay niya ba yung pader na yung ano? Hindi po, sir. Saka kapitbahay po yun. Nakikita ko, may nakasulat na chalk, parang bata, ginamit yung chalk yan, sinasapak niya. Okay, so nasaan ngayon yung bata? Tinatago muna namin kasi hindi po kami binigyan ng barangay protection order. So, nag-report kayo sa barangay, hindi po kayo binigyan ng barangay protection order? Hindi po kami nilakinator. Pinapunta po kami sa police station. May vowsy tayo dyan sa barangay? Wala bang vowsy ang barangay ninyo? Violence against women and children? O nasaan ngayon yung suspect? Pinatawag ba ng police? Hindi pa po, sir, kasi yun ang hearing po, hindi pa po. Wala pa po. Hindi hearing ang kailangan dyan. Aresto agad eh. Ang isang bata protektado ng Estado, lalo na kapag physical child abuse yan, physical abuse yan. At hindi po pwedeng itrato yung bata na parang akala mo pananakit ng kapitbahay na maghihiring-hiring pa, hindi yan. Iimbestigahan yan. Umiinit ang ulo ko dahil ang barangay ninyo inutil eh. Kasi hindi po pwedeng ginawa ng napakalaking mama, maskulado. Tapos sinasaktan mo bata, 4 na taon. Kung nandyan lang ako, ikikis-kis ko mukha niya nito. Alam, gusto mo makita? Eto. Kung yan lintik na pulis na yan, gagamitin kong pangkis-kis ng halo-halo to. Mukha niya mismo, kikis-kis ko ng ganyan. No? Ang kaya niya kasi bata lang. Attorney, siguro naman narinig mo yung discussion dito. Nakita po kasi natin sa CCTV video, hindi nakita. Pero yung bata, pinagsasasapak nitong tauhan niyo raw sa LTO. Sir, ano magagawa po ninyo? Well, I'm made aware of this. No? Last night lang, mga 9 o'clock, nung tumawag ng central office and sent us the video, the narrative. Then I readily issued a reassignment order, no, and sent this to legal. Bakit hindi niyo muna imbestigahan para ipasa sa police natin? Dahil crime po ito eh. Instead of reassigning, sir, parang pinull out niyo lang, tinago rin niyo. Ito po, matanda na po ito. Pag nandyan ako, baka ikis-kis ko mukha niya sa palo ko sa kanyang sapatos ko eh. Nabubwisit po ako pagdating po sa mga itong klaseng pang-aabuso ng matatanda sa bata. Well, that will follow. That will follow. Sir, which come first? Which come first? That will follow. Why can't you just simply summon and investigate this person? Yes po. As of now po, pinap namin siya sa legal, no? Kasi why do you have to go through that process na legal na importante dito sa akin? Una muna, get hold of that person. Tao niya yan. Accountable kayo dyan. May ginawa siyang conduct unbecoming for an LTO official. Anybody na gagawa nito sa isang bata at magagalit kay anak natin kay hindi, I abhor, I condemn the action of your person. Itong tao ninyo rito. Maski po kami, but then again, your action is to reassign the son of a gun. Yes po, i-reassign lang po natin. Well, why can't you just simply get hold of him and put him on that doon sa lugar muna niya until further investigation? Gusto niyo bang lumipad ako riyan? Do you want me to fly there and make the investigation myself? And then you can sit in front and then call the police. And then call even the secretary ng DOTR to make him aware na itong nangyayari dyan sa tao ninyo dyan. Pinapahanap po siya namin ngayon. Eh, sinabi mo, sir, na-assign, na unang reassign, papahanap ninyo. Ni-reassign nyo, tapos papahanap nyo. Reassignment po, kasi Sir, ganito lang, sir. Patawag niyo, pabalik niyo muna yan sa opisina ninyo. Kung gusto niyo, sir, lilipad ako bukas eh. Maski ako po, galit po ako. Bakit mo ni-reassign? Meron po kaming inilapit na reklamo din sa mismong LTO chief no nakaraan with suspected possible smuggling of said parts dun sa Mindanao. Ano po ang ginawa ni ASEC Lakinalaw dito? Ang ginawa niya po, nirelieve niya kaagad ang regional director because there is a said issue and it's under investigation. So para sa amin po dito, with our experience with LTO and working with them, para sa amin, we don't accept reassignment order man lang. Relieve This is mo a muna. bigger case kasi merong bata na inabuso po dito. Yun po ang concern. Now, if it's a reassignment, I don't think the family would be happy about it kasi parang ang ginawa nun. Kasi sir, babalikan natin, he's a public official under po ng LTO po yan. Tama po. So dahil public official po siya, he has to earn public trust of the people. Now, if there are certain problems with his conduct, then conduct unbecoming na kaagad yan of a public official. There are many things aside from legalities or civil case dyan, kundi administrative. So that should be well investigated. Ayun, sir, nakikinig po tayo. At ang masasabi po natin sa kumpanyero natin,
Maliwanag naman po bilang head of office dyan o kung siya man ay isa sa supervisory officials dyan sa lugar na yan, may control po siya. Tama po. Suspindihin po siya because the evidence is simply overwhelming about the commission of the crime of one of his employees. At dahil may ebidensyang matibay, hindi pwedeng sabihin niyang pribadong krimen yan eh. Hindi po eh. Abay, Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards mandate that all public officials, government from the top to the lowest should be at all times upholding the rights of our citizens, more so itong mga kabataan. So may kapangyarihan po siya. Suspindihin kagad yan. In fact, i-hold siya sa quarters nila para maimbestigahan na kagad at pagkatapos ma-turn over po sa pulisya para yung pulisya magpatuloy kung ayaw nilang ituloy ang investigasyon ng krimen, Ginoong Ben Tulfo. Well, with that, salamat, Attorney. Nilina mo, ano? Kasi kami naman, ang sinasabi namin dito, we just find it ridiculous na para sabihin ni-reassign mo. Parang mga alam mo, ni-reassign mo para iiwas mo lang eh. Basically, medyo tumasang dito yung dugo ko nung marinig ko na ini-reassign eh. But with that, Attorney, maraming salamat dahil nilinaw mo naman to rito. Gagawa kami ng hakbang dito. Oscar Lim Jr., Director ng DILG Iloilo. Sir, kaya lumapit lang po kami dahil nakita po namin yung barangay ata nilapitan ng pamilya ng batang binugbog ng dating pulis na ngayon ay LTO official. Hindi man lang inasikaso doon ng barangay at pagkatas dinala lang agad diretso sa pulis. Sir, it could have been betterly done handled na pag ang bawat barangay meron tayong vow CD, sir, hindi ba? Yes, sir. During nung pumunta daw kasi sila, sinasabi sa kanila na magpa-blatter muna sa barangay para ma-record ko anong nangyari, para ma-refer sila sa tamang opisina. Kaya lang po, umalis daw sila dahil magdidiretso na lang daw po sila sa pulis at saka sinabihan pa daw silang barangay, if ever magdiretso kayo sa pulis, pagbalik nyo dito, pwede magdala kayo ng blatter na galing sa pulis at saka yung medical certificate po. Ang feeling po kasi ng the family of the victim, the child, alam nyo kasi, pag sinasabing bata is always protected by the state. There's a Republic Act for that, di ba? And alam po natin yan. May Republic Act then against doon sa sinasabi natin Code of Conduct sa mga official 6713, 7610 sa child abuse. Very serious po to. Ang barangay po natin, meron talaga tayo vow CD, sir, di ba? Yes, sir. Okay, under sa Barangay Affairs ng USEC of Barangay Affairs, alam po natin na the first responder dahil sa barangay muna, susuriin muna. At the best effort, you know, the due diligence na pag-handle nito na protektahan ang karapatan ng bata. Parang napansin lang ata siya siguro, baka nagdadahilan ng inyong barangay dyan, kung sino man yung inyong barangay chairman na ayaw makipag-usap sa amin, which is kinagagalit po namin kasi kami na nga po tumatawag pa Maynila. Wala pong sumasagot at pagkatapos dumiretso na lang itong pamilya, sir, sa police. Yes, which is mali. Para sa akin po, sir, may negligence din po siguro yung mga sila kapitan. Turuan po natin sila kung paano humawak pagdating doon sa sinasabing violence against women and children, in this case, bata. Siguro gawin niyo lang po, sir, patawag niyo lang siguro dyan kung kayo DILG, kung kayo nasa legal. In the first place, siguro pati mayor dito dapat makaalam na magiging sentro kayo ng kahiyaan ang Iloilo dahil dito lamang. Yes, sir. Okay, sir. Kakantakan din namin ng investigation to, sir, after... Well, I think you should do that, sir. You should really do that, sir. Yes, sir. You know what? Because kami, sir, kaya sinasabi, we're not public officials. We're not serving the government. Public office is public trust, especially for those public servant using public funds. We demand more dito pagdating sa mga ganitong klaseng insidente, sir. Sympathize with the victim, listen to the victim instead of listening to your people. Kasi, siyempre, kauri niya yan, empleyado yan eh. Maraming sila, sir. Rest assured, sir, gagawin namin. Alright, thank you so much, sir. May karapatan po kami magalit po tayo sa mga maling gawain. Sana makaabot po leksyon ito na ginagawa po namin sa help desk sa ipabitag mo. Television program. Kino-correct po natin yung mali. Tinutuwid natin yung baluktot. Pag mali, tatama natin. Pag baluktot, itutuwid natin. Wala akong pwedeng pakinggan at dahilan kahit sino ka man. Ganun lang kasimple. Okay, babalik uli ako sa iyo, sir, sa LTO. I expect ho sa inyo, sa Regional Director ng LTO, si Regional Giduspan. Diyan pa po kayo, sir? Yes po.
Sir, Yes po, Sir Ben. Yes po. please ayusin niyo lang po, sir, kasi nakakainit ang ulo. Kasi pag Yes, wala po po. nangyari dito, expect from me na lilipad po akong Iloilo. I'm Hindi po namin serious. ito tolerate po. Makakaasa po kayo. Thank you so much, sir. We expect, hihingi po kami ng follow-up, sir. Thank you, sir. As of the moment po, pinapahanap namin siya ngayon sa legal po. Okay, Salamat po. Salamat po. Thank you. Okay, abangan natin to, ha? Hindi po natatapos dito. Abangan po natin to. Pag medyo karapatan, kapakanan, kalagayan po ng isang minor de edad, kahit sino, kapatid nyo, anak nyo, pagbata po yan, wala karapatan sino man manakit dyan. Itagaan nyo sa pato. Bebueltahan namin kayo. Babalikan namin kayo. Para doon sa mga sinasabing biktima ng kapareho ng karahasan po ito sa bata. Okay, Carl? Yes, alright. So dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito, pero magkakaroon din tayo ng follow-up. Itong mas pinalakas sa pinalawak na bagong Ipabitag Mo Helpdesk. Ngayon mga boss, sana may nakuha kayong aral dito na kung saan number 1, pinaprotektahan ng Estado ang mga minor de edad. Kaya anumang uri ng pananakit, pang-aabuso o pagpapabaya sa mga bata ay isang seryosong paglabag sa kanilang karapatan. Ayon sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, ang mga bata ay protektado ng Estado at may karapatang lumaki ng ligtas, minamahal at ginagalang. Magbabalik ang Helpdesk Ipabitag Mo Special. Ngayon sa susunod na pag-uusapan natin, isa na namang kapitan. Certificate of Indigency pinaabot ng mahigit 5 araw. Ayaw pa rin i-release. May mga pagkakataon ng ilang mga opisyal, kagaya ng mga kapitan, na hindi maayos tinutugunan itong mga tungkulin nila bilang lingkod bayan. Ang iba ay hinahaluan pa ng politika at iba pa. Katulad na lang ng pinagdadaanan ng magkapatid mula Pangasinan. Ang Certificate of Indigency pahirapan daw makuha kay kapitan. Investigasyon at aksyon sa sumbong na ito, panoorin. Ano po ang dahilan ng ating pagkuha ng indigency? Para pambili po ng gamot. Sa kadahilanan, nag-apply po daw sila ng indigency sa inyo at hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang nakukuhang kahit ano. Hindi naman sila personal na pupunta sa akin. Kalimutan ko na rin sila. Hindi na naman sila nag-follow up. Nasa taon yan kasi kasama ko yung anak ko. Kasalanan ba nila na wala ka? Posible mabibigay mo na timeline para ma-issue itong sinasabing Certificate of Indigency dito kay ma'am? 3 to 5 days, sir. Nagpo-fall naman siya sa simple transaction. So dapat 3 days. Yung kasunod po namin, binigyan po nila agad. Inisyuhan agad. Ayun naman pala, nabanggit dito na ang bilis-bilis yun daw mag-issue. Yung isang kasamahan ni ma'am na issuehan ka agad, isang araw lang. Bakit 3 to 5 days yung binibigay mo sa amin dito ngayon? Hindi po, ganito na lang po para kung punta na lang po sila ngayon dito. Punta ngayon dito, tapos kailan mo may bibigay? 3 to 5 days pa rin? Ngayon na po, kung gusto nila. Kung kailan nagsumbong ka. Ako po si Jaylene Basanis, residente ng poblasyon Binalonan, Pangasinan. Humihingi po ako ng tulong dahil noong August 15, kumukuha po ako ng indigency sa aming barangay para humingi po ng tulong financial sa 5th District. Kaso po, hindi po ako binigyan. Pinahold po ng kapitan namin. Tinanong ko po kung anong rason. Hindi daw po alam ng sekretary at kagawad na naka-duty po nung araw na yun. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Ano po ang dahilan ng ating pagkuha ng indigency dito sa barangay? Para po saan humingi ng tulong po sa 5th District po. Okay. Financial para pambili po ng gamot. Nung una pong humingi yung bayaw ko po, sir, pwede naman po siya yung kumuha. Inutusan ko po siya kasi masama po yung pakiramdam ko, sir. Tagaling din po kami sa hospital. Sabi daw po ng kapitan sa kanya, itatawag muna daw po sa vice mayor kung pipirmahan daw po. Balikan na lang daw po bukas. Mm-hmm. Pinaumagahan. Okay. Tapos
Nung kinaumagahan po, chinat ko po yung isang BHW doon na nakahawak dito sa zona po namin. Nagpuyo po ako kung pinirmahan po ni Kapitan. Sabi niya, hindi daw po pinirmahan. Bakit daw Tapos hindi? hindi ko po alam, sir. Tapos nung babalikan po nung BHW, sana pakuhanan ko po sana ng litrato para ano lang po, proof na hindi pinirmahan. Wala na daw po sa folder nila. Bakit daw wala? Wala man lang ibinaba na letter saying na, for example, kung sakaling nag-apply ka, ang dahilan kung bakit hindi mo nakuha dahil sa kakulangan ng requirements or dahil sa kakulangan ng sinasabi nating kwalifikasyon. May ganun bang klaseng dahilan o rason? Wala po, sir. Kasi ang kinukuha lang po talaga po namin pag humihingi kami ng tulong, sir, indigency po. Nai-explain ba ng barangay mismo sa inyo kung bakit sabihin natin na nawala ang aplikasyon nyo? Bakit nangyari yun? Wala po, sir. Tapos bumalik po kami nung August 15. 3 po kaming kumuha. Ngayon po, tinanong po nung secretary kung saan po namin gagamitin. Sabi po namin, sa 5th district po, hihingi po kami ng tulong pinansyal, sabi po namin. Tapos mamaya-maya saglit po, lumabas po yung barangay kagawad na naka-duty. Sabi po niya, pinahold yung ano nyo, sabi po niya sa amin. Pinahold? Sino nagpa-hold? Si Kapitan po. Si Kapitan Kasi nagpa-hold? Wala po siya dun nung pumunta kami, sir. Nasa La Union daw po siya. Itinawag po sa kanila. Matanong ko lang, no, meron ba kayong mga papeles, reseta, or galing man sa ospital na resibo na para lang mapakita na talagang meron kayong pinagbabatayan na umano'y pagbibilhan ninyo? Meron po, sir. Tama ba na bago pa nakaupo itong kapitan na sa inyong barangay ay nakakakuha na kayo ng indigency noon? Opo, sir. Ewan namin po kung bakit ngayon hindi kami makakuha. Ayun. Alright. So dati nakakakuha, ngayon hindi na. Opo, sir. Alright. Ngayon lang. So siguro, no, para masagot ang ating katanungan, kausapin na natin ngayon itong Kapitan Wilson Castañeto na taga-barangay Poblacion, Binalonan, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo, Kap. Sa kadahilanan, nag-apply po daw sila ng indigency sa inyo at hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang nakukuhang kahit anong explanation or kahit man anong rason kung bakit wala pa rin sila nakukuha. Ganito po kasi yun, sir. Nung first time na kukuha po sila ng indigency, hindi po sila personal na pumunta sa akin po. Okay, yun ba ay nung July 29? Tama ba, Kap? Opo, sir. Alright. Itong pangalawa, August 15, siya daw mismo na ang kumuha ulit. Kwan po, nasa kwan po ako, no? Nasa La Union kasi kasama ko yung anak ko. Nasa La Union ka, pero wala bang iba na pwede mag-asikaso na taga-barangay mo kung secretary or admin? Pinili ko po kasi sa secretary ko na kausapin ko po muna sila. Interview ko pa muna sila. Sana, sir. Kaya antayin nyo na lang po ako sabi ko sa secretary ko po. So August 15 pa yun. August 20 na ngayon. Bakit wala pa rin? Hindi naman sila personal na pupunta sa akin. Oo, sir. Pero August 15, sila mismo pumunta naman personal. It just so happens na wala ka. Nag-reach out ka ba ulit? Wala kasi akong contact number sa kanila, sir. Hindi posible mong inutusan sana ng sekretary mo para sabihan, kunin na ng number nila, contact details, para pagbalik mo, maasikaso ka agad. Kasi, sir, marami kasing kung kaya nagbe-verify pa kami kung Kap, wala naman problema kung nagbe-verify kayo. Ang sa akin lang, nararamdaman ba ng kasamahan mo dyan sa barangay na inaaksyonan mo kaagad ang kanilang hiling? kasi may nagka-problema kasi dito sa amin kasi may mga grupo na umiikot dito na kukuha ng lista. Wala naman pong problema. Kaya nga may tinatawag na verification process. Paramdamin mo dun sa tao mismo na nag-a-apply na meron kayong proseso na kailangan sundin. Ngayon, sabi mo kanina na kailangan mo silang harapin. August 15 pa sila pumunta. August 20 na ngayon. May nangyari bang paghaharap ulit? Wala na po, sir. Kalimutan ko na rin. Nakalimutan mo. Di ba dapat, sir, on record mismo ng inyong sekretarya or admin, magre-remind din sa inyo? Opo, sir. Magkakakuha naman sila ngayon ng agency nila. So ngayon, sir, tatanungin kita. Sobrang tagal na ng panahon, siguro sabihin na natin mga ilang linggo na. Nakalabas na ata itong
kamag-anak niya dun sa ospital at wala pa rin ng kukuha ng kahit anong indigency. Bakit po sir ang tagal? Kaya nga sir, hindi na naman sila nag-follow up. Bilang isang public servant, you're supposed to do the extra mile. Ikaw dapat ang magre-reach out sa tao, tatawagan mo sila para lang sabihin, o kamusta na, mag-a-apply ka pa ba ng indigency? Kasi kung hindi, tatanggalin na namin yung pangalan mo dito sa listahan. Kasalanan ba nila na wala ka? So, di ba, dahil wala ka, di ba dapat ikaw ang gagawa ng paraan para makausap na sila? So, ang tanong ko sa iyo, Kap, anong gagawin mo ngayon? Anytime po, punta sila dito sa barangay hall po. Kuha sila ng indigency po nila. Okay. So, pwede ba sabihin natin mga after ng live, mga alauna siguro, kaya ba na pumunta na dyan? Yes po. Okay. So, wala naman problema sa akin. So, yun lang tinatanong ko, Kap, na bakit natatagalan or may mga walang sense of urgency or pagmamadali man lamang na kasi marami naman siguro nag-a-apply din. Naintindihan ko naman yung proseso. Kaya ang ibig kong sabihin dito, Kap, no, mas maganda na kung meron man yung tinatawag natin na filtering or vetting or process, dapat kailangan sundin ito. Di ba po ba, Kap? Yes po, sir. Okay. So, Kap, siguro, stay ka muna sa line. Baka lang kailangan mo lang ng refresher course tungkol dito. Tatanungin ko lang muna itong ating DILG lang naman for information. Since nakikipagtulungan ka naman, wala naman problema. Baka lang may kailangan lang tayo na aral na pare-parehas lang natin matututunan siguro. So, on the line ngayon, itong Regional Legal Officer ng DILG, Binalonan, Pangasinan. Para lang magtanong at mag-clarify kung tama ba ang ganitong klaseng estilo or proseso sa barangay. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Chester Diwas. Actually, at present, wala tayong provision sa batas, parang setting the minimum standards for the issuance of a certificate of indigency by the barangay. So, usually, nakikita po natin itong proseso sa kanilang ordinansa. Okay. Ilang araw nilang i-verify, gaya ng sabi ni Kapitan kanina, kailangan nilang i-verify. So, how many days, kung paano nila i-verify, and then from verification, ilang araw naman nila i-issue. Yes. So, na-define sana yun, sir, no, sa kanilang local ordinance. Okay. So, base ma'am sa inyong pagkakaalam dun sa kanilang lugar sa Pangasinan, ay ano po ma'am yung ideal turnover time ng sinasabing pag-apply ng Certificate of Indigency? Ideally, sure, no, dapat kasi kung ganitong klase ng transaction, nag-fall naman siya sa simple transaction. So, dapat usually 3 days or 7 days pag medyo natatagalan. Pero usually, sir, pag simple transaction, 3 days sana. Pero depende nga po, sir, kung meron may defined period sa kanilang ordinance, then yun po, sir, ang kanilang susundin. Kap, anong magagawa natin dito? Anong posibleng mabibigay mo na timeline para ma-issue itong sinasabing Certificate of Indigency dito kay ma'am? 3 to 5 days, sir. 3 to 5 days. So, magbibiling ako siguro, starting from today, 20, dapat latest 25, maibigay nyo na yan. Okay. Sir, pwede kong magsalita. Kasi nung kumuha po ng August 15, yung kasunod po namin, binigyan po nila agad. Inisyuhan agad. Kagawad po ang nagpirma. Kasi po, sir, pag nag-i-issue po sila dito, agad-agad po kasi silang nagbibigay. Okay, base sa experience mo, agad-agad sila nag-i-issue. Opo, nakukuha po namin agad. Hindi po umaabot ng 3 to 5 days. Okay. Kap Wilson. Ayun naman pala. Kap, ayun naman pala. Nabanggit dito na ang bilis-bilis yun daw mag-issue. Yung isang kasamahan ni ma'am na issuehan ka agad, isang araw lang. Bakit 3 to 5 days yung ibinibigay mo sa amin dito ngayon? Mukhang taliwas po sa sinabi nyo. Kagawad po ang nag-issue. Sinong kasama niya po? Ang tinutukoy po niya? Ma'am Jaylene, pasagot po siguro. Alam po yan ni Kagawad Hidalgo po. Kasi siya po ang pumirma doon sa indigency niya. Sino din naman? Sino? Kung araw na pumunta po kami dyan, Kap, na pinahold nyo po yung sa aming tatlong mag-iina. Tinatanong namin kung anong dahilan. Hindi nila alam. Pero kung pagkita po namin, sabi nila, hindi makakuha. Pati pamilya po namin, sinabay sila. Kap, nakakita mo yan? Kailangan pa ba niya umiyak para lang sa simpleng certificate? Pati, kaya po yung kapatid kong nag-a-apply ng trabaho, hindi
nag-aalanganin pong kumuha ng barangay clearance kasi ganito po yung nangyari. Pinahold po yung sa amin. Indigency pa lang po yun. Be-verify ka lang, 3 to 5 days. Ano ba yan? Napakahirap ba ibigay yung certificate of indigency na yan? Hindi po, ganito na lang po para punta na lang po sila ngayon dito. Punta ngayon dito, tapos kailan mo may ibibigay? 3 to 5 days pa rin? Ngayon na po, kung gusto nila. Oh, ngayon Kasi naman, nagsumbong na kayo sila. naman pala, kayang-kaya naman pala ibigay. Bakit sinasabi niyo yung 3 to 5 days pa? Na-verify na po kasi. Na-verify na. ngayong araw. Kung kailan nagsumbong, Kap. Siguro, Kap, no, ganito, kausapin natin si Atty. Batas Mauricio kung anong sa tingin niya dito sa ganitong klase sitwasyon, mabilisan lang naman. Magandang umaga sa inyo, Atty. Batas. Paunahin po, pakibasa lang ni Kapitan yung Republic Act 6713. Yung po Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, kasama po ang barangay. Nakalagay po dyan, sa loob ng 5 araw, specific po ito, Kapitan. Specific po siya. Nandito po siya sa Section 5, subparagraph A. Pakibasa po yan. Alam ko binigay sa inyo yan ng DILG. May binabanggit po dito, kailangan kumilos po kayo sa loob ng 5 araw eh. Kung pwede po ba, tignan nyo na po kagad ito dahil pagka po hindi nyo binigay yan, nako po, kikilos po lahat kami rito. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so, Kap, babalik ako sa iyo, sasabihin ko, sinabi mo na kanina, naka-tape, naka-ere tayo, na ibibigay mo ngayong araw din at yan ay aasahan ko. Nakuha mo, Kap? Opo, sir. Alright, maraming salamat sa inyo. Alright, balik tayo dito kay Jaylene at Jonalyn. Kung sakaling hindi siya makipag-cooperate, ere natin kaagad bukas, part 2 kaagad, kung hindi siya makipag-cooperate. Okay po, ma'am? Okay po, ha? Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Balitaan niyo po kami. Sir, pwede pong humingi kami ng protection lang po. Sige, ma'am. Mamaya na po natin yung pag-usapan in other concerns. Kulang na po tayo sa oras. Overtime na po tayo. Okay po, ma'am? Maraming salamat po. Alright. Salamat din. Diyan na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Medyo nag-overtime na ng konti. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Ipabitag Mo Help Desk. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil na-actionan po agad ang aming reklamo. Nakakuha na po kami ng Anticipation Indigency. Ito po ang patunay na nakakuha po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Kung titignan natin sa kaso na ito, yung pag-uusapan natin ng Certificate of Indigency, isa po yan sa binibigay dun sa mga tao na karapat-dapat. Now usually, kagaya ng sabi ng ating DILG, more of simple transaction yan, mabilisan lang dapat yan. So paalala lamang na ang pagbibigay ng Certificate of Indigency ay hindi dapat ipinagkakait ng walang sapat na dahilan sapagkat ito ay bahagi ng serbisyong pampubliko na mandato ng Local Government Code ng Pilipinas. And with that said, dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Para sa iba pang mga sumbong tulad ng inyong mga napanood, bibisitahin nyo lang ang aming mga Facebook at social media accounts ng Bitag Official. Iba't ibang reklamo, iba't ibang muka. Ngunit iisang layunin ang ilantad ang katotohanan at iabot ang aksyon at solusyon. Ako si Carl Next Generation Bitag. Ito ang Help Desk Ipabitag Mo Special. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong.